city or entire region may be endangered by a lethal agent. If conditions at your location make this a possibility, Marahay na aldaw. Tuloy-tuloy ang serbisyo at pagtulong ng nangungunang humanitarian organization sa nagdaang buwan ng Hulyo. Ako, si JP Lagado, para sa The Philippine Red Cross, The Red Report. Sa unang balita, bilang paghahanda sa posibleng pagtama ng malakas na lindol, PRC at Malabon City Government nagsagawa ng Mass Casualty Incident Training and Simulation Exercises. Tinutukan niya ni Red Reporter Patricia Tuanyo. Sabi nga ni Chairman Gordon, in Philippines, we have a buffet of disaster. But we should see that as an opportunity, diba? Para we can actually prepare better. Kaugnay ng pagdiriwang ng National Disaster Resilience Month ngayong buwan ng Hulyo ay nagdaos ng Mass Casualty Incident Training and Simulation Exercise ang PRC sa Tinajeros Elementary School, Malabon City noong July 15, 2023. Layunin ng nasabing aktibidad na subukin at palakasin ang kapasidad ng bawat isa na rumisponde sakaling tumama ang isang malakas na lindol. Ito ay naging posible sa pakikipagtulungan ng Malabon City Government, City Disaster Risk Reduction and Management Office, City Public Information Office, City Health Office, Bureau of Fire Protection at Philippine National Police. Inaasahang masusundan pa ang pagsasagawa ng MCI drills sa iba't ibang PRC chapters. Would like to thank Red Cross for sa participation nila dito sa ating drill today, and we would like to declare na Malabon City is also ready parang Red Cross. Mula sa PRC Malabon Chapter, ako si Patricia Tuanyo para sa PRC The Red Report. Salamat, Patricia. Sa susunod na balita, simultaneous nationwide bloodletting activity ng PRC at Pentecostal Missionary Church of Christ, mainit na sinuportahan. Ibabalita yan ni Red Reporter Hana Madeloso. Mainit na tinangkilik at sinuportahan ang nagdaang simultaneous nationwide bloodletting activity ng PRC at partner organization nito na Pentecostal Missionary Church of Christ, Fourth Watch, noong July 8. 4,023 bags ng dugo ang nakolekta mula sa 30 lokasyon sa Luzon, Visayas at Mindanao. Bukod sa pagdaraos ng bloodletting activity, ay inaasahan din ang kooperasyon ng dalawang organisasyon sa iba't ibang programa ukol sa disaster resilience, youth empowerment at RC-143 volunteer program. We are looking forward to have stronger ties, and we would like to see more of our church members to enlist as members or volunteers, I should say, of PRC. I believe in the power of volunteerism with regards to community outreach. Sa kaugnay na balita, pumirma ng Memorandum of Agreement ang PRC at ang Professional Association Institute of Integrated Electrical Engineers of the Philippines noong July 7. Nilalaman ng MOA ang pagsusulong at pagdaraos ng blood donation sa bansa. Hana Madeloso para sa PRC The Red Report. Salamat, Hana. Inyong katanungan sasagutin. Serbisyo at programa ng PRC, alamin. Dito lang sa PRC at your service. Paano magbigay ng CPR? Sa pagbibigay ng CPR, kailangan lang natin tandaan ang 5 C's. Number 1, you have to check the person. So you have to check if the person is responsive. You do this by tapping the shoulder and then asking if the victim is doing okay. Next is you have to
call. So you have to call for Red Cross 143 for an ambulance or additional medical assistance. Pangatlong letter C naman ay dapat nating i-cover ang airway ng ating biktima, ang kanyang nose and mouth. Importante ito dahil tandaan natin na meron pa ding COVID pandemic. Kapag ang biktima natin ay walang pulso at walang malay, mag-i-start tayo ng chest compression. You put the heel of one hand on the center of the chest and the other one on top. Just make sure that your arm is straight and your elbow should always be locked. Another C na dapat nating tandaan is connect the person to the AED. This is an electronic device that provides electric shock to the person. Ang importante dito ay i-connect natin ang mga pads sa bare chest ng ating biktima. At continuous tayong mag-chest compression hanggang dumating ang tulong. Paano po ba maging isang first aider? Ang Philippine Red Cross ay nagsasagawa ng mga training upang kayo ay maging isang trained and certified first aider. Maaari din kayong makipag-ugnayan sa ating mga chapters sa pamamagitan ng mga numerong makikita ninyo flashed on the screen. Vision ng Philippine Red Cross na magkaroon ng CPR Ready Philippines. Sa kaugnay na balita, sa pagdiriwang ng National CPR Day noong July 17, ay idinaos ng PRC chapter sa buong Pilipinas ang iba't ibang aktibidad gaya ng CPR demonstration at training. Magbabalik ang The Red Report. At your location, make this a possibility. Alam niyo ba? Sa maliit na halaga, makakatulong ka na, protektado ka pa. Sa maliit na halaga, maaari ka nang maging bahagi ng Philippine Red Cross Membership Program. Bilang isang member, meron kang access sa iba't ibang services at assistance ng Philippine Red Cross. Ang iyong pagsali sa membership program ay magbibigay din ng suporta sa mga serbisyo ng Philippine Red Cross na tumutulong sa mga taong nangangailangan. Maaari kang pumili mula Classic Membership, Premier Bronze, Premier Silver, Premier Gold, Premier Platinum, Senior Membership, at Senior Plus Membership. Pumunta sa pinakamalapit na Philippine Red Cross chapter o bisitahin ang link na ito. Kaya ano pang hinihintay mo? Halika na at maging miyembro ng Philippine Red Cross Membership Program. Dahil dito, nakatulong ka na, protektado ka pa. At your location, make this a possibility. Nagbabalik ang The Red Report. Sa ibang balita, umabot na sa 1 bilyong piso ang kabuuang tulong ng PRC sa probinsya ng Cebu. Detalye ihahatid ni Red Reporter John Licayan. 1 billion is over the last decade because we've been going in and out here, which means that the Red Cross is here to stay. As the song goes, the one I crafted, when the world no longer watches, we do what must be done. Sa pag-abli sa National Disaster Resilience Month, ang Philippine Red Cross Chairman na si Dick Gordon nibisita ari sa probinsya sa Sugbo aron ipasundayag niya ang kinasing-kasing na ayuda na niabot og 1 billion pesos adtong mga panahong nanaay mga katalagman. Ang nag-una nga humanitarian organization sa nasod nanghatag og hinabang na hapit moabot og 1 bilyong pesos para sa emergency and recovery assistance na para sa komunidad na naapektaran sa laing-laing katalagman na nasinati. Kumikan sa Bagyong Hayan, Ursula, Odette, COVID-19 pandemic, ang Naga City landslide ug sa mga uban developmental projects. Mauning mga panghitabo diri sa the Queen City of the South, Cebu City. Ako si Janan Ray Paraslicayan para sa The Red Report. Salamat, John. Sa susunod na balita, PRC Health Caravan nagpaabot ng tulong sa iba't ibang probinsya sa bansa. Ulat mula kay Red Reporter James Kainia. Noong July 8 at 9 ay binisita ng PRC Health Caravan ang mga probinsya ng La Union, Ilocos Norte at Negros Occidental sa pakikipagtulungan ng Australian Aid. Sa Negros Occidental, naipabot ng PRC volunteers sa Barangay Kapatagan, Talisay City ang libreng medical services sa 178 katao.
215 na individual naman ang naserbisyohan ng PRC sa Barangay 15 San Nicolas, Ilocos Norte, habang 63 sa ating mga kababayan sa La Union ang napaglingkuran. Samantala, noong July 4 ay bumisita rin ang PRC Health Caravan sa mga barangay ng Libas, Santa Maria, Kauswagan, Hindanang, Luman at Kabadbaran sa Southern Leyte. Bukod sa libreng tulong medikal ay namahagi rin ng hygiene promotion, dengue awareness seminar, libreng gamot at hot meals ang Philippine Red Cross. Patuloy na lilibot at magpapaabot ng tulong sa nangangailangan. Yan ang PRC Health Caravan. James Kainya para sa PRC, The Red Report. Salamat, James. Sa ibang balita, PRC nagpaabot ng tulong sa ating mga kababayang apektado ng bagyong Egay at Falcon. Ibabalita yan ni Red Reporter Mikey La Torres. Nang naminsala ang Super Typhoon Egay na may international name na Duksuri at Typhoon Falcon na may international name na Kanun Kamakailan sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, ay agad na nagpaabot ng tulong at suporta ang Philippine Red Cross sa ating mga apektadong kababayan. Kasama ninyo ang PRC sa inyong pagbangon. Nag-uulat Mikey La Torres para sa PRC The Red Report. Salamat, Mikey. Kwentong kapupulutan ng aral at inspirasyon. Tunghayan dito sa Tatak Red Cross. Siya si Princess Feliz Garcia, isang aktibong Red Cross Youth Volunteer mula sa Manila Chapter at ngayon ay isa na ring Pinoy Pride. Pinamangha niya ang buong mundo matapos magpakita ng galing sa 50-meter backstroke at 50-meter freestyle swimming events sa nagdaang Special Olympic World Games sa Berlin, dahilan upang masungkit niya ang gold at silver medals para sa Pilipinas. Tunay na hindi hadlang ang kapansanan sa pagtatagumpay. Siya si Princess Feliz Garcia, Tatak Red Cross. At yan ang kalipunan ng mga balita patungkol sa naging operasyon ng Philippine Red Cross sa buong buwan ng Hulyo. Sa pangunguna ni PRC Chairman and CEO Dick Gordon para sa mga Pilipino. Patunay na ang PRC ay always first, always ready, always there. Muli, ako si JP Lagado para sa Philippine Red Cross, The Red Report. Volunteers plus logistics plus information technology equals a Red Cross that is always first, always ready, always there.